Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon naman mga kapatid, ang tatalakay natin ay ang Suratul Masad o ang tali, ang hibla. Ang tali na kung saan galing ito sa puno ng palmera, yun ang tinik-tinik niya. So, ang sura na ito ay tumutukoy sa kumalaban sa propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abu Lahab. Actually, si Abu Lahab, isa sang gwapong lalaki. Kaya lang kumalaban talaga sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong taong to. Minura-mura niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya yung nagdadawa na, huwag niyong pakinggan si Muhammad. Baliw. Mangkukulam. Itong si Abu Lahab. Kapahamakan si Muhammad. Kaya ang isang araw ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya mga tao. Halik kayo, sabi niya. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kailanman hindi siya nakita ng kasinungalingan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sasabihin ko bang may kabayo na mga kalaban na darating sa likod ng bundok, paniniwalaan niyo ba ako? Sabi ng mga tao, ya Muhammad, kailanman hindi pa namin narinig sa'yo nagsinungaling ka. Siyempre, paniwalaan ka namin. Siyempre, nandun si Abu Lahab. Nakikinig si Abu Lahab sa pagtawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila kasi magdadawang ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang siya nakikinig. Sabi niya, nandito ako sa inyo upang bigyan kayo ng babala na huwag kayo dapat sasamba maliban sa Allah. Nagdawang propeta ng tauhid. Sabi ni Abu Lahab, alihada jama'tana ya Muhammad? Dahil dyan ng Muhammad, gusto mo lang sabihin sa amin na sambahin ng Allah? Tabban laka ya Muhammad. Kapahamakan sa iyo ya Muhammad. Kaya dito ibinaban ng Allah ang Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin at ang pinakamahawain. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kapahamakan sa kamay na Abu Lahab at kapahamakan sa kanya. Bakit? Wala nang pag-asa si Abu Lahab makapasok sa paraiso kasi tapos na eh. Kumbaga sa na-stampan na siya. Tinapos na ng Allah na kapahamakan na kay Abu Lahab. Espesyal ang sura na ito kay Abu Lahab. Dahil sa hindi niya paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at minura niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, dahil lang dito ya Muhammad, aanyayahan mo kami dito, tipunin mo kami. Tapos sasabihin mo lang, sasamba kami sa Allah. Kapahamakan sa iyo ya Muhammad, kaya ibinalik ng Allah ang sabi ng Abu Lahab sa kanyang sarili, sa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kapahamakan sa iyo Abu Lahab. Kasawian sa iyo Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. At hindi makakatulong sa iyo ya Abu Lahab, hindi makakatulong kay Abu Lahab ang kanyang kayamanan at anumang kinita niya. Kahit gaano pa sa kayaman, hindi makakatulong sa kanya at hindi makapagliligtas sa kanya sa araw ng paghukom sa kabilang buhay sa impyerno. Sayasla naran dhata lahab. At ihahagis si Abu Lahab sa apoy na dalahab, galing sa pangalan niya. Apoy na naglalagablab. Ihahagis si Abu Lahab sa apoy na dulahabin, na kung saan naglalagablab na apoy. Doon siya ihahagis. Dahil sa ginawa niya na yan, na pagmumura sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi katulong ni Abu Lahab ang kanyang asawa sa pagsira sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nilalagay niya ng mga tinik ang daanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa aya na to, وامرأته حمالة الحطب. na kung saan ang asawa ni Abu Lahab ay nagbubuhat ng mga tinik. Panggatong. Dala-dala niya yung panggatong. Itong asawa ni Abu Lahab. Na kung saan في جيدها حبل من مسد. at sa liig niya nakatali ang palmera na may tinik na galing sa palmera. At dito ang kanyang asawa ay kabilang sa ihahagis ng Allah sa impyerno. Dahil nakipagsabwatan si Abu Lahab at itong kanyang asawa sa pag-insulto at paninira sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag ang mga tao at mag-asawa, ang magkapatid, ang magkamag-anak ay nagsabwatan sa paggawa ng kasalanan, ay pareho silang mapaparusahan sa araw ng paghukom. Kaya si asawa ni Abu Lahab na ito ay tatalian ng Allah sa kanyang liig. Itatali ng Allah ang palmera na may mga tinik-tinik at kasama siya ni Abu Lahab na ihahagis sa impyerno sa araw ng paghukom. Kaya wala nang pag-asang makapasok pa sa paraiso si Abu Lahab at ang kanyang asawa kasi dito pa lang ay ikinwento na po ng Allah na sila po ay tao na po talaga ng impyerno. Wala na. Sa mundo pa lang binalitaan na sila ng impyerno. Wala dibillah. Nakakatakot yung ganitong katangian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.